Kilala po ba ninyo yan mga kareaksyon? Yan po ang tinatawag na bloodbath haircut. Yan po ang tinatawag na bloodbath haircut mga kareaksyon. Ready na po si BP. Sara, ikaw ba naman pupunta ka ng Senado? Ganyan ang gupit mo talagang. Talagang manlalamig ang mga kamay ni Ontiveros dyan. Baka matataranta si Kiko Pimentel ang balimbing na bitter. O di ba mga kareaksyon, nakikita po ba ninyo? Nakikita ninyo? Baka mawiwi sa salawal si Grace po. Pag nakita ni Grace po yan, mag-diaper ka mama. Baka mawiwi ka sa salawal mo. Di ba nakakatakot naman talaga ang gupit na yan. Kung bloodbath ang hinahanap mo, ayan. O di ba itong picture naman na to mga kareaksyon. O ito. Kilala po ba niyo yan? Yan o. Yan o, kilala niyo yan. Walang yaka Tariela. Walang yaka talaga Tariela. Walang yaka Tariela. Dismiss in PMA for violating honor codes. Because of cheating, no credibility. He cheated the academy. He cheated this country. O, di ba mga kareaksyon? Oy, Tariela, walang yaka. Isa ka palang mandaraya. Hindi ka nahiya sa lahi mo. Sa bagay, lahat ng tao ay nagkakamali, Tariela, di ba? Lahat naman ng tao nagkakamali. Kailangan patawarin. Dito mga kareaksyon nag-cheat ka sa PMA, na-kick out ka daw. Dismiss in PMA for violating honor code because of cheating. O, di ba, Tariela? Tariela, may mukha ka pa ba? May mukha ka? Pera sa ilong mo, may mukha ka pa. Di ka ba nahiya sa mga kamag-anak mo? Hindi ka ba nahiya sa mga anak mo, asawa mo, mga pinsan mo, tito mo, tita mo, hindi ka ba nahiya? Na nag-cheat ka sa PMA? Di ba? Honor yun honor code yun. O Tariela, di ba, magdadadada ka pa dyan about China, ha? Ayusin mo muna ang sarili mo, mandaraya ka pala Di ba mga kareaksyon, mandarayang Tariela, di ba? Ito ba mga kareaksyon itong malupit dito. Kilala po ba ninyo yung dalawang yan? Yan dalawang malupit. Ano po ba sinabi dito ni Samuel Martires? Sabi po niya dyan, pag ni-require po ninyo ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay di confidential yan. Confidential fund yan, di ba? Ang confidential fund, sabi naman po ni Madam Idol Rowena Guanzon, ang confidential funds ay audited by COA but the rules on liquidation are not clear. It is not transparent because it is for intel purposes. Di ba? Ito dalawang matatalino ito, mga bobo kasi yung mga nasa tuwad ko. Mga bobo kayo, hindi nyo naintindihan ang salitang confidential. Ayan, sinupla kayo ng dalawang matatalinong yan mga kareaksyon. Ano lang po si Madam Rowena Guanzon, kung mag-all out ka ng Sara Duterte supporter, mag-all out ka na ma'am. Ngayon kung hindi ka mag-all out at bigla kang kakambyo mamaya, marami kang maha-heartbroken dyan ng mga Duterte supporter. Baka ayaw ko na magsalita mama. Baka si Cardema dumami. Kakalkalin pa nila yung baho mo, di ba? Pag ano ka na, mag-Sara Duterte ka na kasi kinik out ka na dyan sa Pinklawan. I love you, Madam Rowena Guanzon. You are my idol, Madam Rowena Guanzon. Pero pag sumigaw ka, yung Ontiveros, may kalalagyan ka sa mga vlogger ng Duterte, ma'am. Hindi, pero idol ka namin, mama. In fairness, joke lang yun. Joke lang yung kalalagyan. Ma-idol ka namin. Pero syempre, pag kumalaban ka sa amin, umanda ka lang. Ito na mga kareaksyon. Right? Wala man yung mamaya yan. Explosive ba sir yan? Ha? Ha? Explosive yan. Basta hinggalan yung mamaya. Ano yung last minute attempt to para harangin yung convenient pag-convenient ni Bishop? Basta, mamaya, hinggalan yung mamaya. Pero sir, napapel na kayo na resolution mo? Resolution. Ipapile nyo pa? Draft yun Hindi nyo napapal. Hindi niya mapile? Draft. So, hindi nyo ipa-file, sir? Hindi nyo ipa-file? Basta, antayin lang yung mamaya. Antayin lang yung mamaya. Okay, sir. Sige po. Sabi niyo, naghihintay kayo ng sizable na support. Meron na ba? Sizable na... Basta, mamaya, makinig lang kayo mamaya. Paano nyo di-describe yung impeachment? Ha? Explosive, paano mo? Makinig na lang. Makinig na lang kayo. Mamaya, masyado kayo anticlimactic.
Mamaya sabihin nyo, wala naman palang kwenta yung speech ba to. Tapos, But you will still move to dismiss the impeachment complaint, sir? mamaya, pakinggan na lang yun. Sir, may drop ka? Ha? May drop? Hindi ko alam kung alam niya. Hindi ko alam. Wala kami komunikasyon. Wala komunikasyon. Komunikasyon. Sige na, sir. Anis o, anis o. So, walang team na plano yan, sir, para maginto na yung impeachment. Wala, basta magkwala kayo mamaya. Makinig lang kayo. Okay. Sir, may draft nung ano? Alright, reaction TVPS, nagbabalik reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mantagin po ninyo mga kareaksyon. Ito, mayroon pong ambush interview si Senator Bato de la Rosa. Meron po siyang ambush interview dito mga kareaksyon. Pinipilit po siya magtapat, pinipilit po siyang magsalita, pinipilit po siya kung ano sasabihin niya mamaya. Pero hindi po siya nadulas, hindi po siya na-pressure, at hindi po siya nag-leak. Walang nag-leak na katulad ni Katunyeta, nag-leak daw. Mga kareaksyon dito, mga kareaksyon, talagang tumitindi na po ang laban. Hindi po natin alam kung magko-convene, hindi po natin alam kung matutuloy yung impeachment trial. Marami pong mga kuro-kuro at pero mamaya talagang excited na po ang lahat. Kaya mga kareaksyon, hintay-hintay lang tayo. Dito mga kareaksyon, makikita po natin dito si Senator Bato de la Rosa. Talagang ano po siya talaga, hindi po siya basta-basta. Hindi po siya just lang. Mga kareaksyon, ulitin po natin kanyang ambush interview. Pinipilit po siya ng mga reporter na ano ba talaga yung drop mo, ano ba talaga. Ito mga kareaksyon, pero bago po yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating mga video. Meron po tayong bagong channel, RTBPH Reaction, RTBPH Express Update. Magsisimula na po tayo mag-upload doon. Please subscribe. Magaganda pong i-upload natin doon. Puro po mga express update. Ang ibig sabihin ng express update, 10 oras yung balita. Joke lang po yung mga kareaksyon. Ulitin po natin. Right? Malaman yung mamaya yan. Explosive ba, sir, yan? Ha? Ha? Basta pakinggan lang yung mamaya. Ano yung last minute attempt to para harangin yung convenient pag-convene ng impeachment. Basta, mamaya, pakinggan. Pinipilit nyo kasi. Makinig na lang kayo mamaya. Masyado kayong atat eh. Masyado kayong mga talent. Mamaya, makinig kayo. Pero sir, nakapailan kayo ng resolution mo? Nakapag-resolution. Kasi, ipapile nyo pa? Draft ko, yun eh. Hindi nyo ipafile. Hindi niya mapile? Draft. So, hindi nyo ipafile, sir? Hindi nyo ipafile? Basta, antayin lang nyo mamaya. Antayin lang nyo mamaya. Okay, sir, sige po. Sabi niyo, naghihintay kayo ng sizable na support. Meron na ba? Sizable na... Basta, mamaya, makinig lang kayo mamaya. Paano nyo di-describe yung speech ma'am? Ha? Explosive, paano mo? Makinig na lang. Makinig na lang kayo. Mamaya, masyado kayo anticlimactic. 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 Mamaya, sabihin nyo, wala naman palang kwenta yung speech ba to. Tapos, But you will still move to dismiss the impeachment complaint, sir? mamaya, pakinggan na lang yun. Sir, may drop ka? Ha? May drop? Hindi ko alam kung alam niya. Hindi ko alam. Wala kami komunikasyon. Wala Wala kami komunikasyon. Sige na, sir. Anis o, anis o. So, walang team na plano yan, sir, para maginto na yung impeachment. Wala, basta magkwala kayo mamaya. Makinig lang kayo. Okay. Sir, may draft nung ano? Mamaya, masyado kayong atat eh. Nasa Zoom na po natin si dating Undersecretary ng Department of DCMM muna tayo mga kareaksyon. DCMM muna tayo, DCMM. Ano po ito? Credit po sa DCMM. Hindi daw po pwedeng itawid ito. Makinig po tayo dito po sa DCMM. Nasa Zoom na po natin si dating Undersecretary ng Department of Justice, batikang criminal lawyer, sa katawan po ni Attorney Ramon Mon Isguera. Tito Mon, good morning po. Magandang umaga, Alvin, at sa mga kasamahan mo dyan sa studio. Lalo na rin sa mga matangkilik sa iyong programa. Yusek, balik na kami sa DZMM. DZMM na ulit ang tawag sa amin. Ganon. No? Oo. DZMM at DZMM Teleradyo. Teleradyo. Okay. Yan. Anyway, na-monitor mo naman yung nangyari nabot ng gabi. Pag uwi ko sa bahay, hindi pa sila tapos. Siguro mga pasado alas 9 na yun. Natapos attorney. Alam mo, pinakinggan ko. In fact, hindi nga ako nakatulog ng oras dahil gusto kong makita yung live coverage noong plenary session. So anong insights pero pinutol nila at a certain point. So I did not know until now that you said it that
there was a vote somehow, at least to for the Senate President as presiding officer to take his oath, but Correct. the rest of the members of the senators, the Senate to be senator judges, were not able to take their oath, and they will take their oath only today. So, and then it will follow, meaning the proceedings will follow yung calendar that was proposed somehow by the presiding officer, no, or the Senate President. Siya pa rin ang nasunod, Atty. Mon. Si Senate President Chis Escudero pa rin yung nasunod. Ang panalo lang ng minorya doon na nag-move earlier na mag-convene na sila bilang impeachment court. Ang panalo lang nila yung panunumpa ni Escudero bilang presiding officer. Pero nilinaw doon sa diskusyon na hindi pa rin sila nagko-convene as an impeachment court sa Wednesday. Bukas pa mangyayari yan. Totoo naman yun kasi nagtataka nga ako bakit pinaghiwalay, no, ayon sa binalita mo. Dahil isa namang pinagmumulan na sa rules, revised rules of impeachment ng Senado. Isang walang pinagmumulan yan isang provision. Yung magkasunod yung pag-take ng oath ng presiding officer at saka ng senator judges. Opo. But be that as it may, that was their decision. So, suspended siguro yung provision na yun as far as they're concerned. Opo. Sa totoo lang, Atty. Mon, days lang naman ang pagitan. Ang gusto mangyari ni Pimentel na minorya, kahapon. Ang gusto mangyari naman ni Escudero at yung mga kaalyado niya, Wednesday. 2 araw lang naman yung pagitan, but it is symbolic in a sense na maraming nagsasabi na dapat 40, dapat nga dati nyo pang ginawa yan. Well, alam mo, ang isa sa napakinggan ko si Senator Alan Cayetano. At pinaulit-ulit naman din yata doon sa press conference kahapon ng umaga ni Senate President Chis Escudero na wala naman nag-object sa inyo. Alright, doon sa kalendaryong binigay ko. Noong Pebrero. Pebrero na-transmit naman ng maayos sa House of Representatives. May mga kopya kayo. But on record, and it was good of Senator Cayetano to admit na dapat nag-object ako para nasimulan na natin. At that is in retrospect. Pero in fairness naman to the Senate minority floor leader, Senator Coco, malinaw naman na sinabi niya na tapos na yan wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Pag-usapan lang natin kung how can we move on and move forward to reach trial and start trial as soon as possible. No, but moving forward, anong insights mo? Kakayanin ba nila? Unang-una dun muna, kasi ang nire-resolve lang kahapon is whether or not magko-convene as an impeachment court. Hindi pa natin pinag-uusapan kung pwede bang mag-extend hanggang June 30. Ibang usapin pa yung pwede bang tumawid o hindi. Parang kung tinilad-tilad nila yung issue, hinati-hati nila, Yusek, ano po? Ano naman yung stance mo? Yung pagtawid kasi, malinaw naman ang posisyon ng Senate President. Mayroong iilan sa mga narinig ko na lalo na si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino, sa tingin niya, hindi pwedeng tumawid. Kaya yung kalendaryo na kanyang ibinigay, dati mungkahi lamang, naging resolusyon na. No? Natapusin na ang judgment na June 30. June 30 by 12:01 or 12 a second after 12 p.m. on June 30. Wala na sila Tama, may bago na, may bagong set na. Oo, may bago na. So, maybe that's one of the reasons na yung mga graduate na at yung mga hindi na Makinig po tayo dito. Ito masasabihin po niya na hindi pwedeng ilipat
ng 19 Congress to 20 Congress ang impeachment, hindi daw po pwede ito. Papaliwanag po na itong malupit na to. Malupit na undersecretary ng DOJ. Re-elect, gusto nilang matapos at maging kasama sila sa kasaysayan ng napakahalaga at masalimuot na impeachment proceedings against the Vice President. Hindi, pero kung ikaw tatanungin, being a legal expert, doon muna tayo sa doon muna, later na yung tawid, doon muna sa hanggang 30, tama ba na magtutuloy-tuloy sila, umaga, tanghali, hapon, gabi, tuloy nyo yan hanggang June 30, okay lang yon to hold hearings? Kung kailangan ng in a word sa Tagalog atayin mo yung proseso eh. Hindi naman ganong kasimple yun na halimbawa piniresent na ng prosecution yung articles of impeachment. Nakasumpa na lahat ng senator judges. So they constituted themselves into an impeachment court. And then na-refer na sa revision of is that the revision of rules yung committee na pinag-referan ng articles of impeachment. Opo. Then babasahin ng prosecution yung articles of impeachment. Now that's another part of the proceeding. And then there will be a time that the Senate President, the presiding officer, will i-issue niya yung summons doon sa respondent, sa Tama. impeach official. And 10 days na yon from receipt. O kakain na ng Assuming- 10 araw yun? 10 working days ba yun? O calendar days? Well, ang tingin ko calendar days. Calendar days. E di anong Calendar petsa ngayon? Di, alimbawa, 11. O kakain na kaagad na, di 18 na kaagad yun. 1, 2, 3, 4, 5, 18 na. 7, 8. Tapos, Hindi, 20 pa nga eh. Tapos, Ngayon, may pinag-uusapan pa na doon sa suggestion ni Senate Senator Tolentino, the Majority Floor Leader, may pre-filing ng reply oh, 1 day after receipt of the answer oh. of the Vice President. Pero yung 1 day na yun, medyo... Malabo tingin ko, yun. Masyado malabo maiksi. yun. Hindi naman reasonable yun. Hindi Oo. naman reasonable. Hindi, so suma total, okay, walang problema doon na maghi-hearing sila kahit magsisinidin adjournment na sila ano ba petsa ngayon? Sa 13. Okay lang yon, walang problema sa legal yon. Well, ang posisyon nga dyan, yung pinagdedebatihan, isa sa punto na in-raised by the good Senate Minority Floor Leader, yung bang legislative work natin, di ba dapat i-differentiate doon sa the Senate as sitting as an impeachment court. Opo. Iba yun eh. Yun yung sinasabi niya. So if we sit as an impeachment court, therefore, we can go ahead. Alright? But ang problema noon, ang practicality, given yung sinabi mo, ilang araw na yung nakain niya. Oo. Ay, June Matatap- 20. June 20 yun. Ilang araw na lang yun. May ipito yung articles of impeachment. Ito, according to their rules, isa-isahin nila yun. Kaya nga. Isa-isahin. Dahil yun ang nasa rules nila. Oo. Kung susundan nila yung rules. Oo. Ano nga Yun- basa mo kung ikay tatanungin, Attorney Mon, kakayanin ba hanggang June 30 o malabo din makaya na matapos lahat ng Hindi June 30? kakayanin. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin. We have Okay. to be realistic about it. We have to be Okay. realistic about it. Oh. And then, remember, that as I said, 1201, theoretically, iba na yung komposisyon ng Sige. Senado. So, merong 12 bagong supposedly senator judges Tama. na who will also take their oath. Tama. And now, the other problem there is when the articles of impeachment is read by the prosecution or are read by the prosecution rather, ipababasa ba uli for the benefit of the 12 who are new members of the Senate and as senator judges.
Isang tanong 'yon. Kasi kung ako yung bago, gusto kong marinig kung ano yung articles of impeachment. So baka ulitin na naman for the benefit of the 12. Baka, no? Hindi ko naman sinasabing sigurado. Ganun ang Pero gagawin. ano ang posisyon nyo, Attorney Esguerra, dun sa pagtawid? Well, yung sa pagtawid kasi, sabi ko, kung magkakaroon ng impasse because of that, i-refile, kaya lang, merong 1-year ban eh. Kaya nga. Kaya nga. Para matapos yung issue. And the Vice President is still in office. But you see, I believe in the wisdom of the collective wisdom of the Senate that they will be able to tackle this. And then I think there were jurisprudence cited from the US about this na pwede namang ituloy yan ng susunod na Kongreso. So ang position mo, Attorney Mon, is pwede. May legal basis to actually continue the impeachment trial in the 20th Congress. Walang balakid. Kung ikaw tatanungin lang. Well, opinion lang yun nung nakararami. Hindi, ikaw as a legal ikaw, ako, expert. sa akin? Oo. Sa akin, parang hindi rin eh. Hindi rin. Hindi So na- ang posisyon mo hindi rin mukhang tumawid. hindi dapat tumawid. In which case, Hindi dapat tumawid. Hindi dahil, bakit hindi pwedeng tumawid? Anong punto mo? Well, the articles of impeachment were filed with the 19th Congress. And to me, strictly speaking, it should be heard by the 19th Congress. But the 19th Congress, however, took a recess mandated by the Constitution. So, there was a delay of how many months? 3 months ba yan? Okay. And then, itutuloy mo na ngayon. Ang pinag-uusapan na lamang ngayon, yung issue ng constitute ng Senate as an impeachment court. And then, Narinig po ninyo yun ha. Ano po to, itong channel na to, parang anti-Sara Duterte. Parang ha, hindi ko sinabing anti. Leaning sila sa left, sa yellow. Pero ito mga kareaksyon, diretsa sinabi ng dating undersecretary ng DOJ na hindi pwedeng tumawid. O ngayon, sasabihin natin, pwede, hindi nga pwede eh. Saka hindi nila matatapos yan yung June 30. Kapag hindi nila natapos yan ng June 30 mga kareaksyon, tapos na yan, wala na. Diba? Kaya mamaya, hintayin po ninyo yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Tapusin po natin ha. then yung nga, pag-take ng oath ng bawat isa, starting with the Senate President. Now, kasi, kung titingnan mo, may mga bagong miyembro din ng House of Congress, ang House of Representatives. Are they all agreeable also? I mean, will the 2/3 or the 1/3 be met? Yung number of bilang ng dapat umayon sa doon sa articles of impeachment na naisampa na. Oo. Pero more than that, Wala silang papel doon. hindi, yung problema nila dyan, yung 1-year ban. Kasi kung i-refile nila, bawal yun. O di, paano si Correct. Vice President Duterte, di ba sabi niya? Agree with that. Oo. And that's already an argument discussed I think yesterday. Tama. Tama. Diniscuss, biniring up yata ni Senator Alan Cayetano yan. Tama po. Siguro tayong mga Sabi niya, miron. dapat pag-usapan muna natin yan. Correct. Para sa kanya, prejudicial yun. And then make a decision. Kung tama o mali, you make a decision. Tama. And let the concerned party raise it In the Supreme Court. all necessary to the Supreme Court. Correct. Sige po. So, ang atit tayo mga miron, abangan natin yung susunod na kabanata, Atty. Mon. Ano po? Mag-aabang po kami kasama mo, ha? Thank you very much for your... O, di ba? Ngayon, pag na sinabi nila, mag-refile kayo, 1 year ban yan, 1 year ban. So, 2025,
2026 o 2026 na kayo, kita-kita tayo 2026. 2026 December, mag-a-announce si Bibi Sara, tatakbo siyang presidente. O ano pa yun? Wala na, tapos na, di ba? Tapos na ang buto-buto. Tapos na ang buto-buto ng mga asong ulul. Tapos na ang buto-buto ng mga gago. Mga kareaksyon, di ba? Makikita po natin dito mga kareaksyon talaga nauubusan na po sila ng tatakbuhan nilang mga kalupaan. O ito, mapakinggan po natin ito mga kareaksyon, ito malupit din itong magko-comment po tayo sa video na ito. O kayo, sige, tuloy. Kahapon nakausap namin si Attorney Sal Panelo. And he was saying because yung mode of transmission, no, yung mula sa mababang kapulungan going up to the Senate, hindi na dumaan sa Committee on Justice. Hindi ba na yung sinasabi kasi yung iba, yung dadaan muna sa Committee on Justice para marepaso ng committee na yon kung sufficient in form and substance. Bago and when those are satisfied, saka pa lang itatransmit po sa Senado. But ito ang nangyari by a vote of more than mas ng 1/3 members of the House of Representatives na i-transmit sa Senado without going through the Committee on Justice. So sinasabi niya, insufficient in form and substance yung naturang impeachment complaint. Ngayon, sinasabi naman ng mga abogado ngayon ni VP Sara, May constitutional infirmities constitutional infirmities naman po yung binabanggit. What do you make of that? Paki-enlighten nga kami doon. Could that be yung 1-year bar rule? Well, una tignan muna natin yung sinasabi ng mga framers ng Constitution. Alam mo, Ma'am Ali, sinaga akong hanapin yung debate nila, yung deliberations patungkol dito sa pagbuo ng impeachment as part of the provisions in the Constitution. Matutuwa ka, hindi nila na-anticipate yung ganitong klaseng mga senaryo. So, hindi nila na-anticipate na may mga gray areas that could possibly affect how the public would perceive the issue with respect to whether or not legal ba or hindi. Kagaya halimbawa nung nabanggit ni Secretary Panelo, it was not the first time that was actually raised as an issue. No? So sinasabi nila, hindi dumaan sa proseso. Kung hindi dumaan sa proseso, syempre kulang ng form at substance. Kasi alam mo, ang isang complaint, para maisampa mo yan halimbawa sa korte, no, sa ordinaryong kaso, sufficient in form and substance. So kung meron dapat proseso pagdadaanan, dapat pagdadaanan mo yan. So kapag hindi mo pinagdaanan yan, maaari mong sabihin na mayroong konting problema o yung infirmity na binabanggit nga nila. But as I said, hindi yan na-discuss thoroughly nung deliberations ng mga framers ng Constitution kasi hindi naman nila naisip na magiging issue pala yan. And in fact, hindi lang yan ang hindi nila napag-usapan. Even yung timing. Kasi tandaan mo yung articles of impeachment, sinumiti yan ng February. Syempre kung ikaw ang senador, yung iba sa inyo mga ngampanya na, di ayaw mo naman halimbawang mag-convene pa kayo, no, dahil busy na kayo doon sa kampanya, which they never did, di ba? O ngayon namang tapos na ang kampanya, hinahabol naman nila itong oras hanggang June 30. But the problem is, time may not be sufficient because you have to understand, in the case of the impeachment trial of former Chief Justice Corona, inabot sila ng halos 5 buwan para tapusin yan. So ang concern nila rito, kung tapusin natin ng June 30 ito, baka isipin ng mga tao, minadali, hindi binigyan ng pagkakataon ng mga partida na magpaliwanag, so it may leave a bad taste in the mouth. And on the other hand, ang issue naman, paano kung ituloy natin sa 20th Congress, hati na naman yung kanilang posisyon. May mga legal experts nagsasabi hindi pwedeng i-carry over precisely because that is actually the mandate. Si Senator Tolentino, binanggit niya pa yung Jefferson's Manual, which presupposes yung existing Congress iba, hindi continuation ng papalit. But on the other hand, may nagsasabi din naman, and in fact, di ba, even si Justice Ascuna, who's actually one of the framers of the Constitution, would categorically state na, in this case, the Senate is not sitting as a legislative body, but as an impeachment court. So therefore, exception siya to the rule. But mind you, yung mga ganyang posisyon, hindi nila na-discuss thoroughly yan when they were deliberating on it. So this is actually gray areas. But this is what is interesting. Lahat ng gagawin ng Senado between now and the 30th, it enjoys the presumption of regularity. Bakit? Kasi even if what you do is illegal, only the court can say it is illegal.
only the court can say it's unconstitutional, for example. So halimbawa, scenario, nag-take na ng oath si Chis Escudero, magte-take din ng oath halimbawa itong mga senador, collectively. What if mag-motion sila na i-terminate ang proceeding at wag nang ituloy due to lack of material time, for example, at ito'y sinusugan nila rather dahil may boto sila. Yaan ba ay valido or hindi? Unless you go to court, it is considered valid. So at the end of the day, the Senate can either proceed with trial, they can even decide to continue and to carry the same over to the next Congress, or they can even decide to abandon, ignore, and jettison the entire case altogether and terminate it. At yun na nga pinagdidebatihan nila kagabi. Napuyat sila ng kakausap ng bagay na yan. Si Senator Padilla, di ba, even filed a resolution effectively wanting to terminate Yes. the proceeding. So ito yung mga gray areas na nasa korte ngayon ng Senado to act on. And it might be too late kung pupunta ka pa sa korte. Kaya nga at the end of the day, hindi ko sinasabing legal. For all practical intents and purposes, nasa kamay talaga ng mga senador yan. And it's a numbers game. At sinabi din ng Korte Suprema, it's a numbers game. So depende sa bilang, doon natin makikita yung desisyon nila. Yun nga sa Attorney Chico, formally na-file na ni Senator Robin yung kaniyang resolution. So, mamaya pag nag-oath sila, he can, parang di ba? He can move to, gaya nga nung binanggit ninyo, to terminate agad-agad itong impeachment. Well, they can actually do anything as they please now. Yun yung problema kasi sa impeachment court. Meron kasing kaso dating isinampa yung asawa ni former Chief Justice Corona regarding yung kanyang administrative liability and regarding dun sa pagbabalik ng kanyang mga retirement benefits. Alam mo, in that case, na-acquit si Chief Justice Corona sa lahat ng mga aligasyon sa kanya, kasama na yung mga aligasyon na ginamit na basihan kung bakit siya na-convict sa impeachment trial. At ang sabi ng Korte Suprema, that is the case here because iba talaga ang nature ng impeachment trial. Ang impeachment trial is a political exercise. Ang impeachment trial, numbers game. Sila mismo yung nagde-decide kung paano i-admit o i-deny ang mga ebidensyang ipepresenta, hindi kagaya sa ordinaryong kaso na very established yung rules. At higit sa lahat, kung it's a political exercise, eto lamang yung kaso na more or less alam mo na kung ano yung boto ng senador. Ma-anticipate mo kung anong iboboto niya. Di ba, halimbawa, si Lisa Ontiveros, alangan naman bumoto to for acquittal. Si Robin Padilla, alangan naman bumoto siya for conviction. Hindi ba? So it is actually an animal in itself. It's sui generis, sabi sa batas. So kaya dito, nakadepende lahat sa mga senador kung ano ang mangyayari. Isipin mo yung pagtatalo nila kagabi. Sabi ni Senator Coco Pimentel, ipso facto, nag-convene na tayo dahil nag-take na kayo ng oath. O sabi naman ng mga tumututol, hindi ganun yan. Hindi porket nag-take ka ng oath, ibig sabihin nag-convene tayo. Para ka lang nanalo na senador, nag-take ka ng oath, pero hindi ka pa uupo until June 30. So these are actually gray areas na first time na nangyari. And sadly, hindi na-anticipate ng mga framers ng Constitution nung binalangkas nila yung batas. So at the end of the day, ito ang mangyayari talaga dito at ito pwede kong itaya lahat dito. It's always a numbers game. Kung sino ang may bilang, sila ang masusunod. Kung mataterminate ito, may bilang para i-terminate. Kung itutuloy, may bilang din. At ang remedy mo is to go to court. But since there is lack of material time, napakahirap gawin nun, we might find ourselves right now basically allowing the Senate to decide what it wants to do with the impeachment trial. Kung anong desisyon nila, parang napakahirap yan nabaliin unless nga you go to court. Kaya ngayon, yung mga interest groups, kanya-kanyang kampo yan, may nagrarally na sa gate ng Senado, may mga nagpo-post na sa internet, may mga 12 farms even operating right now, creating narratives in order to sway the senators into behaving one way or another. So yan ang mangyayari talaga dito at wala tayong magagawa because that's how things are. So dahil nga Yun mga ka-reaction, di ba? Antindi. Kaya dito mga ka-reaction, itong ginagawa po nilang ito, mauuwi ito sa butuan. Sino ang marami, silang mananalo.
Kung mayroong 16, panalo. Kung mayroong 9, panalo. Di ba mga kareaksyon? Yan ang mangyayari dyan. Kaya itong mga senador na to, tapusin nyo na mamaya. Ano niyo na, wala nang tsetsebureche dyan. Basta tapusin nyo na. Mamaya makikita po natin mga kareaksyon na kung sino yung mananalo, kung sino yung matatalo. Di ba mga kareaksyon? Mamaya. Hintayin po natin ang mga bagong kabanata. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napakaganda reaction video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. By the way mga ka-reaction, meron po tayong bagong channel, RTBPH Express Update. Mag-subscribe po kayo doon. Mag-start na po tayong mag-upload doon. Nag-try muna ako ng 2 video at mag-upload na po tayo doon ng mabilisang balita. Ito po mga ka-reaction ha. God bless you all. Syukran. Duterte! 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 Duterte!